Tumahimik ka dyan, May. Bago kita kasuhan ng slander! Sige, kasuhan mo ako para maungkat lahat at maimbestigahan nila lahat ito. Magkakilala ho pala kayo? Yes, unfortunately. Matagal na may galit sa amin yung babae yan. At kung ano-anong kwentong iniimbento niya para siraan kami. Hindi namin kailangan mag-imbento dahil nasa panig kami ng katotohanan. At dahil doon, makukuha namin yung hustisya sa nangyari sa Sitio Liwanag. Gabi hapod ana oy. Tinuod pud na day? Tinuod lagi na. Live footage ba yan sa courthouse? Marunong ka mag-Bisaya? Gamay. Yay! May magiging good friends na rin tayo. At kung sinusupport niya si Aling Maying, support na rin kami. Talaga? Aw, thank you. At least, kahit na matagal kayo nawala dito sa Riles, sa tamang tao pa din kayo bumalik. At saka, huwag kayo maniniwala sa mga sinasabi ng mga Victor. Bilib talaga ako kay Aling Maying. Ang tapang niya. Powerful pa naman ng mga Victor. Nagkakamali si Maying. Kagagawan lahat to ni Argus. Pero bakit niya tinuturo si Mrs. Victor? Yung dulot ng kapalpakan mo. Ibang tao kita. Matagal na kitang pinaligpit. Wala na si Argus para tulungan ako. Ano bang gagawin ko ngayon? Saan ka nagtatanong? Pakay ko sa'yo. Pero gusto mo ng payo? Tago ka muna. Kulong ka sa kwarto. Siguradong masasakta ka kay Scarlett. Pagpasensyahan nyo na si Maying. Meron kasi mga pagkakataon na hindi nagiging maayos ang kanyang pag-iisip. Kidlat, mabuti pa ay layo mo muna yung nanay mo bago siya sumpungin ang topak niya sa harap ng ibang tao. Baka maging violente pa. Walang topak yung nanay ko. Yung nanay mo yung tago mo kasi yun yung kriminal eh. Kriminal ka eh, di ba? Bastos ka! Don't you dare speak to me like a common criminal! Huwag mo rin pagsasalitaan yung anak ko ng ganyan. Pagkatapos lahat ng tulong at suporta na binibigay namin sa mga taga-Riles, ito ang gagantin niyo sa amin? Sisiraan niyo ulit kami? Wala kayong utang na loob. Wala kayong puso. Sige na. Bago pa mawala ang respeto ko sa isa. Yani. Tara. Mrs. Victor! Mrs. Victor! May katanungan lang ako, Mrs. Victor. Ma'am, Okay lang ho kayo? may sugat mo kayo. Ay, halika. Dalhin ho namin kayo sa ospital. Ay, di ba hinahabol niyo po yung mga Victor? Ma'am, may ibang araw pa ho para magharap. Pinaalam lang ho namin sa kanila na simula na ang laban. Tama si Kidlat. Ang mahalaga, matulungan namin kayo. Halika na, dadalhin ka na namin sa ospital. Mga sinungaling talaga yung mga Victor na yan eh. Napakagaling mag-deny. Alam mo, ganyan na ganyan sila noon pa. It's because they have all the power and the money para lusutan to. Hindi ko talaga alam kung paano natin ilalaban to. Teka, di ba mga sikat kayo na vloggers? Hindi naman sobrang sikat. Slight lang. Eh kasi dati, may vlog din kami.
Kaso yung mga kasama ko, ayun, punta na ng probinsya. Anyway, in-expose namin yung mga issue dito sa Riles. What if gawin natin yun para matulungan natin si Kidlat at Aling May? That's a really good idea, Mutya. Sakto! Naghahanap kami ng bagong feature. Uy, Mutya, ikaw yung feature namin, ha? Sige, ready ako para sa katotohanan. Kung isama kayo natin si Kidlat, believe me, yung mga cute na kagaya niya, bagay pang on-cam. Oo nga, ang gwapo niya. Taken ba siya? Si Kidlat na lang tanungin niyo. Uy, parang may something sa inyong dalawa, ah. May kapatid ba siya? Actually, may 3 siyang kaibigan na parang kapatid na din niya. At single silang lahat. Minor cut lang naman yung nangyari sa'yo. Pero just in case nakaramdam ka ng hilo, it would be best if you could get a head CT scan. Wala naman po. Pero inaalala ko lang po kasi nung natumba ako, tumama po yung balakang ko eh. Bakit may pain ka bang nararamdaman during and after the impact nung bumagsak ka? Sinusubukan po kasi namin magbuntis ng asawa ko. Sana po wala namang naapektuhan. Okay. Here's what's gonna happen. We can start with a blood test for PT, and then you can leave the number of your OB so I can talk to her about your condition. Now, if your body's safe to undergo further tests, we can consider getting an X-ray. Okay? Salamat po, Dok. Excuse me. Pasensya ka na kung narinig namin yung personal mong issue, ha? Eh, hindi ka naman kasi namin maiwan dito. Wala yun. Maraming salamat ulit sa tulong niyo sa akin na. Ayos lang ho yun. Pero sasama ho namin sa dasal namin yung pinaplano yung baby, attorney. Panigurado pag nagkaanak ho kayo, magiging magaling na abogado rin yun. Bilibo ako sa inyo, Attorney Lilet Matias. Maraming salamat, Kidlat. May mas marami pa kayong dapat ipagdasal. May mga nakalaban na rin ako na katulad ng mga Victor. Parang pader ang babanggain nyo. Kaya nga gusto kong maging judge balang araw eh. Para ako mismo ang titibag sa pader na humaharang para makamit ng biktima ang hustisya. Panigurado, attorney, magiging patas kayong judge pagdating ng panahon. Advice ko lang sa inyo, huwag kayong makontento sa laban sa media. Kailangan sampahan nyo ng kasong mga Victor. Narinig nyo naman ho yung mga kasinungalingan na sinasabi nila sa mga reporter. Attorney, kahit gustuhin man namin, si Rendo ng anti-crime czar dito sa lugar namin. Tsaka nakita nyo naman kung paano nila pinapaniwala yung mga reporters sa lahat ng mga kasinungalingan nila. Kaya nga may piringang hustisya eh. Dahil hindi ito tumitingin sa katayuan o antas ng isang tao. Humuhusga ito ng naaayon sa batas. Kaya huwag kayong mawalan ng pag-asa. Kagaya nga ng sabi nyo kanina, nasa panig kayo ng katotohanan. At ang katotohanan na yun ang magbibigay sa inyo ng kalayaan, kapayapaan at hustisya. Kahit tapak-tapakan ako, kahit itakwil ako ng nanay ko, mahal ko pa rin sila. Pamilya ko pa rin sila. Dito mangyayari sa inyo, kung hindi nagpadala sa feelings na tong asawa mo kay Maying at saka sa mga taga-Riles, hindi ka nang pinili, Scarlett. Paano mo mapapatunayan sa akin yan na naaalala mo talaga yan? May history ka ng sakit sa isip eh. Hindi ako baliw! Ano ba? Makinig ka naman sa akin! Nagsasabi ako ng totoo! Hindi ako baliw! Alam mo ba na pwede ka nilang kasuhan ng misconduct for misleading them? And making assumptions sa mental state ni Mrs. Asuncion? Nakikialam ka rito? Ako ang abogado nila Maria at Kidlat Asuncion.